tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakahalagang pag-unlad sa usaping pangseguridad sa buong mundo ang ating tututukan ngayon. Malapit nang maabot ang isang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran upang wakasan ang matagal na labanan. Kabilang sa mga pangunahing kondisyon nito ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na itinuturing na isa sa pinakamahalagang daanan ng supply ng langis sa buong daigdig. Inihayag ni Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi sa kanilang state television na ang mga negosasyon para sa kapayapaan ay nasa huling yugto na. Ayon sa kaniya, ang kasunduan sa pamahalaan ng Amerika ay magpapatigil sa mga sagupaan at magbibigay daan sa malayang paglalayag muli ng mga barko sa Strait of Hormuz matapos ang ilang buwang matinding tensyon na nagdulot ng pangamba sa merkado ng enerhiya. Bukod sa muling pagbubukas ng estratehikong anyong tubig na ito, kasama rin sa kasunduan ang pag-alis ng blockade ng Estados Unidos sa mga barko ng Iran. Gayunpaman, nilinaw ng Tehran na ang mga formal na talakayan hinggil sa kanilang nuclear program ay nakatakdang simulan sa mas huling yugto pa ng negosasyon upang bigyang daan muna ang pagpapahinto sa mga armadong labanan sa rehiyon. Kinumpirma naman ng mga opisyal mula sa Washington ang ilang detalye ng kasunduang ito. Binigyang diin ng panig ng Amerika na ang anumang benepisyong pang-ekonomiya na matatanggap ng Tehran ay nakasalalay sa kanilang pagsunod sa mga napagkasunduang obligasyon. Walang puwang para sa mga pangako lamang, kailangang patunayan ng Iran sa pamamagitan ng gawa na seryoso sila sa pagtupad sa mga tuntunin ng kasunduan. Upang mas maunawaan ang krisis na ito, balikan natin kung paano nga ba nagsimula ang digmaan. Sumiklab ang armadong tunggalian noong ika-28 ng Pebrero nang maglunsad ng serye ng mga biglaang pag-atake gamit ang airstrikes ang Estados Unidos at Israel sa iba't ibang bahagi ng Iran. Ang biglaang pag-ataking ito ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura at nag-udyok sa Tehran na gumanti ng marahas. Bilang tugon, naglunsad ang Iran ng mga retaliatory strikes laban sa Israel at maging sa mga bansang kaalyado ng Estados Unidos sa Gulf region. Kasabay nito, ipinatupad ng Iran ang epektibong pagsasara ng Strait of Hormuz. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding krisis sa ekonomiya dahil ang naturang ruta ay dinadaanan ng halos 20% ng kabuuang supply ng langis at liquefied natural gas sa buong daigdig. Bagamat nagkaroon ng kasunduan para sa isang pansamantalang tigil putukan noong buwan ng Abril, hindi pa rin tuluyang natapos ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Patuloy ang palitan ng mga sporadic at intermittent fire sa pagitan ng puwersa ng US at Iran. Sa katunayan, nitong nakalipas lamang na linggo ay nagkaroon muli ng dalawang magkasunod na palitan ng retaliatory strikes na nagbanta sa kapayapaan ng rehiyon. Sa kabila nito, nagbigay ng positibong hudyat si US President Donald Trump nang ihayag niyang kinansela niya ang mga nakatakdang pag-atake laban sa mga target sa Iran. Ayon kay Trump, ang desisyong ito ay bunsod ng matagumpay na pag-usad ng mga negosasyon kung saan nakamit ang isang mahusay na kasunduan. Inaasahan na ang formal na paglagda sa dokumentong ito ay gaganapin sa lalong madaling panahon ng magkabilang panig. Gayunpaman, hindi na iwasan ng ilang kalituhan ng maglathala ang Iranian media ng mga detalye ng di umano'y 14-point deal. Agad itong pinabulaanan ni Trump at sinabing ang mga inilabas na impormasyon ay walang kinalaman sa mga terminong aktwal na napagkasunduan. Ayon sa Pangulo ng Amerika, ang ulat ng Iranian media ay malayo sa katotohanan at hindi dapat paniwalaan ng publiko dahil sa mga maling detalye na ipinakalat nito. Sa gitna ng mga diskursong ito, kinumpirma ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif na ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng dalawang bansa ay formal nang napagkasunduan. Ang Pakistan ay isa sa mga pangunahing bansa na tumulong bilang tagapamagitan upang paglapitin ang magkabilang panig. Ayon kay Sharif, kasalukuyan na lamang nilang inaantay ang pinal na pagrerebisa at pagpapatibay bago ito tuluyang pirmahan. Sa panig naman ng Iran, inamin ni Foreign Minister Araghchi na mayroong magkakaibang opinyon sa loob ng kanilang pinakamataas na lupon ng seguridad, ang Supreme National Security Council. May mga pabor at mayroon ding tumututol sa mga kasalukuyang termino ng kasunduan. Ipinapakita nito na may panloob na debate pa ring nagaganap sa Tehran bago nila tuluyang maibigay ang kanilang pinal na pagsang-ayon sa kasunduang ito. Dahil sa kawalan ng isang kolektibo at pinal na desisyon sa ngayon, sinabi ni Araghchi na kailangan muna nilang maghintay sa magiging opisyal na pasya ng kanilang konseho.
Idinagdag pa niya na kapag naaprubahan na ito ng lupon, ang kasunduan ay maaaring lagdaan sa pamamagitan ng remote signing. Ang pamamaraang ito ay nagpapakita ng modernong paraan ng diplomasya upang maiwasan ang anyong logistical delay sa pagpapatupad. Isang mahalagang aspeto na dapat tandaan ay ang hindi pagsali ng Israel sa mga direktang talakayan na ito. Ang layunin ng kasalukuyang negosasyon ay ang palawigin ang tigil putukan at simulan ang mas malalim na pag-uusap sa mga kritikal na issue, partikular na ang nuclear program ng Iran. Sa loob ng maraming dekada, pinararatangan ng kanluran ang Iran na nagtatangkang gumawa ng sarili nitong mga mapanganib na sandatang nuklear. Mariing itinanggi ng Iran ang mga paratang na ito at iginiit na ang kanilang nuclear program ay eksklusibong inilaan para sa mapayapang layunin tulad ng pagbuo ng kuryente at pananaliksik. Sa ilalim ng bagong kasunduan, magkakaroon ng 60 araw na panahon ng negosasyon na nakatutok sa enriched uranium ng Iran na siyang pangunahing sangkap sa paggawa ng bombang nuklear ayon sa mga eksperto sa pandaigdigang seguridad. Ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos, ang kasunduan ay nag-aatas na ang lahat ng enriched uranium ng Iran ay dapat sirain sa mismong pasilidad nito at pagkatapos ay tuluyang ilabas ng bansa. Bagamat pinag-aaralan pa ang eksaktong mekanismo kung paano ito isasagawa ng ligtas, itinuturing ito ng Washington na isang napakahalagang hakbang upang matiyak na hindi na makakabuo ng mapanganib na sandata ang Tehran sa hinaharap. Sa aspetong pang-ekonomiya, nilinaw ng mga opisyal ng Estados Unidos na walang ibibigay na paunang pondong pinansyal sa Iran. Ito ay isang direktang pagtanggi sa mga naunang ulat ng media sa Iran na nagsasabing may ilang pondo silang makukuha bago pa man magsimula ang mga formal na negosasyon. Nais matiyak ng US na bawat hakbang ng pagluwag sa ekonomiya ay may katapat na pagsunod at patunay mula sa pamahalaan ng Iran. Sa halip na bigla ang tulong, ang kasunduan ay nagpapanukala ng isang unti-unting integrasyon ng Iran sa pandaigdigang ekonomiya. Ang pag-alis ng mga parusa at ang posibleng pagbabalik ng kanilang mga na-freeze na ari-arian ay gagawin ng dahan-dahan at yugto-yugto. Ang estratehiyang ito ay nakabatay sa tinatawag na performance-based approach, kung saan ang bawat benepisyo ay dapat munang pagtrabahuhan at patunayan ng Iran. Kasabay nito, inoobliga rin ng kasunduan ng Iran na ihinto ang pagpopondo sa mga proxy group sa rehiyon tulad ng Hezbollah sa Lebanon at iba pang katulad na grupo sa Middle East. Ang hakbang na ito ay naglalayong bawasan ng geopolitical tension at ibalik ang katatagan sa rehiyon. Gayunpaman, nananatiling malaking hamon kung paano masusubaybayan ng maayos ang paghinto ng tulong pinansyal sa mga grupong ito. Bagamat mayroong maingat na optimismo mula sa mga bansang kasangkot tulad ng US, Iran, Pakistan at Qatar na tumulong din sa pamamagitan, marami pa ring dapat ayusin. Ilang beses na ring inaasahan ang ganitong uri ng kasunduan nitong mga nakalipas na buwan, ngunit palagi itong nauuwi sa kabiguan sa mga huling yugto. Ang pagkakaiba ngayon ay ang mas mataas na antas ng kumpiyansa at pagiging bukas ng bawat panig sa usapin. Sa huli, ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ang magiging pinakamalaking tagumpay para sa pandaigdigang komersyo. Dahil sa pagsasara nito, iginiit ng Iran ang paniningil ng bayad sa mga barkong dumadaan na tinutulan naman ng US. Ang matagumpay na pagpapatupad sa kasunduang ito ay magdadala ng stabilisasyon sa presyo ng langis na tiyak na mararamdaman at magiging kapaki-pakinabang maging para sa ating bansa dito sa Pilipinas.